In the darkness of night, when fear tries to take my light, I hear your voice so clear, telling me there's no need to fear. When the world feels cold and grey, and hope seems so far away, I'll hold on to the words you say. You're my guide, my truth, my way. You are with me, I'm not alone. In your strength I found my home. Me up with your righteous hand. In your love forever I will stand. When my heart feels lost in pain, you bring peace like gentle rain. You're my friend, my closest guide. With you always by my side. Through the storms and trials I face, I find shelter in your grace. With each step you lead the way. In your arms you'll always stay. You are with me, I'm not alone. In your strength. Hello, hello. Para po sa unang kanta, ang puso natin ay ihain na.
kanyang kinahabagan sa bisa ng mga aral. Ang Diyos ay mahabagin sa tapat na alipin, kung sa puso ay nanggaling ang ibig. Oh, ang Diyos ay mahabagin sa tapat na alipin, kung sa puso ay nanggaling ang ibig. Oh, ang ibig na tithain. Ang pagsamba ay huwag lilimutin. Tayong lahat ay kanyang nilinisin. Ang Diyos ay mahabagin sa tapat na alipin, kung sa puso ay nanggaling ang ibig. Oh, ang Diyos ay mahabagin sa tapat na alipin, kung sa puso ay nanggaling ang ibig. Oh, ang ibig na tithain. Babantayan kita sa araw at gabi. Di ako papayag na ikaw ay maapi. Kalinisang asal na sa'yo'y papuri ay di maaalis ng buktot at imbing. Aanhin ang buhay kung di magiging tapat. Utos na tungkulin na aking tinanggap na mag-aalaga ng kawang marila sa mata ng Diyos ay huwag
aliwin ang aral ni Kristo. Aanhin ang buhay kung di magiging tapat, utos na tungkulin na aking tinanggap na mag-aalaga ng kawang marilag sa mata ng Diyos ay huwag mangalan. Aalalayan ka sa iyong paglalakad, natatanglawan ko ang iyong nilalandas. Hahadlangan lahat ang masasamang hangat ng iyong kaaway na nagpapahamak. Aanhin ang buhay kung di magiging tapat, utos na tungkulin na ating tinanggap na mag-aalaga ng kawang marilag sa mata ng Diyos ay huwag mangalan. Sa gilid. Gusto mo dyan. Okay, inaanyayahan po ang lahat na tayo magsitayo. Sa ating mga dako, damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, sa mga sandali pong ito, Amang banal, matapos na maluwalhating lumipas sa aming mga harapan, ang isang linggong araw na iyo pong muling pinuspos ng iyong mga pagpapala, at matapos nito ay dumating ang isang pagkakataon ng muling pagsisimula ng panibagong isang linggong araw. At kami naman na iyong mga hamak na mga lingkod, minsan pa'y natitipon sa aming mga dako, kasama namin sa nag-iisang layunin sa araw na ito, ang iba pa naming mga kapatiran mula sa iba't ibang mga dako ng bansa
at maging ang iba pa naming mga minamahal na kapatid na nasa ibang dako ng kapuluan sa mga bansa na kanilang mga kinaroroonan. Sama-sama kaming naglalayon sa umagang ito na aming maipanhik sa iyong banal na kaitaasan ang aming mga taos sa pusong pagdakila at pasasalamat sa iyong banal na pangalan. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pananatili ng aming mga hiram na buhay sa aming mga pagtangkilik. Salamat sa matagumpay na pagdaan ng mga araw sa aming buhay. Palagian mong pinasasapit sa aming mga abang kalagayan ng lahat ng mga butil ng iyong mga pagpapala na aming kinakasangkapan upang tustusan ito ang aming mga pang-araw-araw na mga pangangailangan sa bawat panahon ng pangangasiwa sa aming mga buhay. Salamat sa mga lakas at sa mga masiglang kaisipan na hindi namin kayang taglayin kung ito'y isasangguni lamang namin sa aming sariling kakayahan. Naririto ang mga hamak mong mga alipin na tunay na umaasa at nananampalataya sa iyong banal na kapangyarihan. Sa umagang ito, nagdaraos kami ng aming gawaing pananambahan upang sa pamamagitan ng ganitong gawain ay amin pong maipagkaloob sa iyo ang aming taos sa pusong pagtanaw ng napakalaking kautangang loob. Alang-alang sa walang sawa mong pagliligtas sa amin mula sa mga iba't ibang uri ng mga kapahamakan na maaaring nakapaligid lamang sa aming mga pamumuhay. Salamat po, Amang Banal, sa lahat ng mga panahon ng iyong pagkalinga at sa amin namang abang mga kalagayan. Wala kaming nalalamang iba pang mga kaparaanan kung papaano kami makapagbabayad ng aming mga kautang ng loob, sapagkat wala kaming mga tunay na pag-aari sa aming buhay na hindi sa iyo nagmumula. Ikaw ang lumalang ng lahat ng bagay. Ikaw ang naging dahilan kung bakit kami na mga magkakapatiran ay naririto sa sandaigdigan. Kaya't marapatin mo na lamang, Panginoon, na ang aming mga pagsisikap sa tuwing dumarating ang araw ng aming pakikipagkatipon, ang siyang maging palatandaan ng aming tunay na saloobin, ang aming mga pagpapasalamat sa iyo, alang-alang sa mga hindi matapos-tapos na mga pagpapalang tinatanggap namin sa araw-araw, ang pagkakaisa ng aming mga damdamin at ng aming mga kaisipan, ang naway maging patunay na kaming lahat na mga magkakapatiran ay nananatiling, naniniwala at sumasampalataya sa iyong dakilang kalagayan. Patnubayan mo po sana ang bawat isa sa amin sa pagkakataong ito, sa panahon maging ng aming mga pakikinig sa mahalagang aralin na iniibig mong mahayag sa aming mga kalagitnaan sa pagkakataong ito. Marapatin mo po nawa, katulad ng amin namang laging inaasahan at sinasampalatayanan, na ang magkakapatiran sa panahong ito ay maglalaan ng aming mga lakas at interes, ng aming mga kasabikan,
upang amin pong pakinggan at tunay na aralin ang lahat ng mga butil ng iyong mga katwiran na mahahayag sa pamamagitan ng iyong kinakasangkapang mga ngaral, upang ang mga aralin at diwa na amin pong matututuhan, amin namang maidaragdag sa aming mga espiritual na kaalaman, upang magamit namin sa aming mga pagsasabuhay, magiging pamantayan ng bawat isa sa iyong mga anak kung papaano kami lalo pang makapagsisikap na aming mapaunlad ang aming mga pananampalataya. Panginoon, aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, dalangin namin ang mga katayuan ng bawat isa sa amin sa iyong banal na paningin. Sa umagang ito'y amin pong binubuksan at inihaharap sa iyong dakilang mga mata ang aming mga saloobin. Naririto sa aming pangloob na pagkatao ang mga lihim na sandali ng aming mga buhay, ang mga pagkakataong tanging kami at ikaw lamang ang nakatatalos ng mga katotohanan. Sa mga nagdaraang mga araw, amin pong tunay na pinagsisikapan na kami maging marapat lamang sa iyong dakilang paningin. Naririto at basahin mo po sa aming mga damdamin ang mga pagkakataon ng aming buhay na aming sinisikap, na aming maipanagumpay ang lahat ng mga bahagi ng mga tungkulin na may kaugnayan sa iyong mga kautusan na noon pa'y inilatag mo na sa aming mga daraanan. Bagaman taglay din ang bawat isa sa amin ng aming mga karupukan, sa pagdakay may ilang mga pagkakataon sa mumunting bahagi ng aming mga araw na kami nakalilikha rin o nauugnay pa rin sa mga pagkakamali sa buhay, dumaranas ng mga pagkukulang bunga ng aming mga karupukan. At ito ang aming lubos na hinihiling at dinadalangin sa iyo, Panginoon, naway patuloy mong lingapin ng iyong dakilang pag-ibig ang aming mga abang kalagayan. Patuloy mo po kaming patatawarin sa lahat ng aming mga kasalanan, ang mga pagkakamali sa aming buhay. Gawin mo pong malinis muli ang aming mga puso at mga kaluluwa mula sa mga kapintasan, mga bahid dungis na aming nakakasalamuha sa bawat araw na dumarating sa aming buhay, upang ang iyong mga pagpapatawad ang magiging pagkakalinis ng aming mga sarili sa araw na ito ay maging lubos na magiging karagdagan na karapatan na aming pong mapanghahawakan, pagkakataon upang kaming lahat muling makapagsimula na naman ng panibagong isang linggong araw ng aming mga pamumuhay, na kami ay nananatili pa rin magiging karapat-dapat na magkasama-sama pa sa loob ng iyong dakilang bahay. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, dalangin din namin at hindi namin malilimutan na isang guni sa iyo at amin pong idalangin, maging ang mga taglay na kalusugan ng bawat isa sa amin, ang mga pagkakataon ng aming buhay na amin pong nababatid, na ang mga pagkakasakit, ang mga panglulupaypay at karamdaman ay mga bagay na hindi tunay na naiiwasan sa pamumuhay dito po sa sandaigdigan. Bagaman ang pangyayaring ito'y tanggap naming minsay sumasapit maging sa mga kapatiran, gayon din naman ang aming dakilang pag-asa ay hindi namamatay, sapagat ikaw ang Diyos na buhay na siyang nagsisilbing pag-asa, nagdudulot ng mga himala sa mga malulungkot na pagkakataong sumasapit sa buhay ng bawat isa. Patuloy mong iparating ang iyong pagdalaw, ang pag-asa at kagalingan, ang panunumbalik ng mga kalakasan sa isipan at pangangatawan ng bawat isa sa iyong dakilang bayan, ay amin pong idinadalangin sapagat ikaw ang tunay na salaylayan ng aming mga kalungkutan, ang mga pag-asa namin sa mga pagkakataong sumasapit ang mga masasakit na bahagi ng aming mga buhay. Patuloy mo sana kaming bigyan ng pag-asa
at ang mga pagdating ng mga kasiglahan upang kami naman na mga magkakapatiran, ang lahat ng mga kasiglahan at lakas na aming tatanggapin, amin naman pong magamit sa patuloy naming pagnanais na kaming lahat ay makaganap ng mga masisiglang bagay sa aming pagdadala ng buhay, lalong-lalo na sa aming mga pagpapaunlad pa rin ng aming mga sarili sa aming pananampalataya. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang lahat po ng ito aming hinihiling, aming pinasasalamatan sa iyong dakilang pangalan at aming hinihiling sa pamamagitan ng pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Init. Okay, good morning mga kapatid. Maligayang araw ng muling pagbubukas ng panibagong buwan sa taon ng 2025 na nandirito na po tayo sa month of February, first week, first Sunday at unang paksa na ating pong pag-aaralan sa ating muling pagkakatipon sa pagkakataong ito. Nais ko munang bigyan ng pagbati ang lahat ng ating mga kapatiran na kasama natin sa ating online service. Especially ang mga kapatid natin sa OFW group, ang mga kapatid na nasa abroad, nasa ibang bansa. Kumusta po kayo dyan? Naway manatili ang kaligtasan at ang kasiglahan po sa bawat isa sa atin. Gayon din, kasama natin na sumasamba sa Diyos sa umagang ito ang mga kapatid sa lokal ng Halang, San Vicente, Santa Maria, Bulacan. Hello po sa inyo. Gayon din ang mga kapatid natin sa San Jose del Monte, Bulacan, sa lokal ng Tungpong Mangga. At may mga kapatid din tayo sa lokal ng Taguig at Parañaque. At sa lahat ng mga mangangaral na ngayon ay nanonood sa atin, maligayang araw po ng pananambahan sa ating lahat. Mayroon naman pong naglalakip ng pasasalamat dahilan sa iba't ibang mga rason. Mula sa lokal po ng Tihero, Balayang, Batangas, ang pagpapasalamat, lakip na pasalamat ni Brother June Bugtong at Rayan Bugtong. Pasasalamat sa Panginoong Diyos sa pagsapit ng ika-3 taong anibersaryo ng kanilang kasal. Gayon din sa lahat ng kapayapaan, pagliligtas, at mga biyaya na ipinagkaloob sa kanilang pamilya araw-araw. Para mainit. Mula naman sa lokal ng Talanay, Quezon City, lakip na nagpapasalamat si kapatid na Jan Samuel Andal dahil sa pagsapit ng kanyang kaarawan. May bago ba, Brad Brian? Nabanggit, yun na rin yun, ano? Ayaw mag-open. Ayaw mag-open eh. Ito na. Manilin, mula naman sa lokal ng Santa Teresita, Santo Tomas, Batangas, Sister Manilin Manggubat, pagpapasalamat dahil sa kanyang pag-alis papunta sa ibang bansa, nawa ay gabayan siya ng kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang paglalakbay. Ayan.
Ito po'y panalangin, lakip na pananalangin ni kapatid na ni kapatid na Manilyn Manggubat. Mula naman sa lokal ng Medina, Magallanes, Cavite, mula kay Sister Angelique Manalo, handog pa sa salamat sa Diyos dahil sa pagliligtas sa malubhang sakuna, patuloy na pagbibigay buhay, kalakasan at mga pagpapala. Ayan. Parang mainit. Umpisa na ng summer, mga kapatid. Parang ngayon ako nakaramdam ng init. Okay, tayo po'y magpapatuloy, mga kapatid, sa ating layunin sa araw na ito, ang pagbibigay natin ng ating mahalagang panahon upang ating laging dakilain at sambahin ang ating Panginoong Diyos. At bahagi ng ating pagsasama-sama ay ang pag-aaral ng ating inihandang paksa para sa linggong ito. At ang pamagat po ng paksa ay gaya ng ating mababasa. At ang paksa pong ito ay binalangkas mula sa tatlong panahon. Ito po ay originally binalangkas ni kapatid na Abelino Santiago at dumaan din sa panahon ng pagtuturo ni kapatid na Danilo Santiago at sa panahong ito ay ating pong ni-revive at ni-recycle at lumabas po yung ganitong output na gaya ng ating pag-aaralan. Ang pamagat po, ang babala ng Diyos sa masamang sanlibutan. Ayan. So, focus lang po tayo, mga kapatid, sa ating monitor. Ang babala ng Diyos sa masamang sanlibutan, ibig sabihin po ay warning. Mga kapatid, noong mga huling panahon na matapos mabuhay na muli ang ating Panginoong Jesucristo pagkatapos ng 3 araw na kanyang pagkalibing mula sa kanyang kamatayan, na pagkapako sa krus, na libing at pagkatapos ng 3 araw ay muli siyang nabuhay at nakipagkita sa 12 apostol. 12 po uli yung apostol dahil nung namatay si Judas, nagpakamatay, nag-recruit uli sila. Ang napalit ay si Matias. So nagkaroon sila ng immediate meeting tungkol sa pamamaalam, sapagkat mga ilang oras na lang ay papailan lang na si Kristo sa alapaa, pupunta na sa langit. Yun yung mga pagkakataong naganap ang mga maraming pagtatanong, pagtatagubilin sa mga apostol. Ang mga apostol ay maraming itinatanong kay Kristo. Yung mga special moment na talagang parang may mag-a-abroad at hindi na babalik agad-agad. Lahat ng pagtatagubilin ay naganap. Isa sa pinag-uusapan noon, sapagkat siya'y aalis, nagwo-worry yung mga apostol, sabi ng mga apostol, paano po mangyayari dito sa iglesia? Kasi nung time na yun, pinutol na ni Kristo yung royalty ng Israel people na sila magdala ng iglesia. Kaya tinatawag na ang iglesia ay nabuwal, temporarily devastated, collapse. Wala nang authority to function, walang authority to manage. Ang bayan ng Israel, hindi na sila kinikilala. Sa mga panahon na yun tinanong nila si Kristo kung ano po mangyayari sa kaharian ng Israel. Ang sabi ni Kristo ay hindi pa sapat ang panahon para ito'y simulan muli. Ibig sabihin, nung siya bago pumailan lang, ay nakikita na ang pagkawasak ng iglesia. Totoo pong nawasak sapagkat nung siya pumailan lang, isa-isang nagkamatayan yung mga apostol hanggang sa ito'y matagal na nagbakasyon at ito ay sumilang na lamang dito sa makabagong panahon sa bawat mga bansa. Ngayon, isa rin po
Isa rin po sa mahalagang tinatanong o pinag-uusapan nila ay yung tungkol sa pagkawasak muli ng sanlibutan. So malungkot po yung huling mga pag-uusap nila, puro kalungkutan, pagbagsak ng iglesia, at saka yung pagkawasak ng daigdig. Kasi po ipinapanguna ng ating Panginoong Jesucristo ang tao na sanay sa puro sarap ng buhay. Nasanay ang tao, nagigising sa umaga, kakain, magtatrabaho, at gagabi, matutulog, paikot-ikot ng routine ng buhay ng tao. Kaya ang nais ng ating Panginoong Jesucristo, turuan ninyo ang mga tao na matakot at maging bahagi ng kaisipan ng tao na lahat ng bagay ay nauuwi sa katapusan. Parang buhay ng tao, pag pinanganak, yung first day, yung bagong panganak na sanggol, mag-i-start sa first day, siyempre. At meron ba kayong taong nakita na hindi nagtapos o hindi namatay? Lahat po ng taong nabubuhay o maging lahat ng nilalang na may buhay, nauuwi sa pagtatapos. Ibig po sabihin, ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, turuan niyo ang tao na magkaroon ng kamalayan, kamulatan, na ang lahat ng bagay sa mundo ay nagtatapos. Kahit yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, naobserbahan naman nila na kahit bagong kotse, after 15 years to 20 years, naluluma, nasisira. Ang bahay na maganda, milyon ang naubos, after several years, after 50 years, naluluma, nagpe-fade yung pintura, kumukupas. Gayon din ang lahat ng mga bagay ay nauuwi sa katapusan. Kaya doon ay ipinagtatagubili ni Kristo, turuan nyo ang mga tao na masanay na matakot sa pagwawakas ng mundo. Hindi yung lagi na lang puro kaligayahan ang nararanasan, ang inuuna ng mga tao. Kaya po sumapit yung ganitong mga pag-uutos, ang babala ng Diyos sa masamang sanlibutan. Ngayon po, dahil tayo ay minamahal ng ating Panginoon, ang bawat isa sa atin ay may tungkulin sa ating sarili, lalo na ang mga magulang, may tungkulin tayong turuan ng ating mga anak tungkol sa kamalayan. Hindi lamang sapat na maturuan ng batas ng pagsamba, pag-awit, pananalangin, paghahandog. Hindi lamang yan ang tungkulin natin sa loob ng iglesia. Kailangan din natin maturuan ang bawat isa na matakot. Hindi po masamang matakot, mga kapatid, kung ang magiging takot ay takot sa parusa ng Diyos. Kailangan maging aware ang mga bata. Daddy, Mami, ba't ba tayo sumasamba? Ano ba katuturan ng ating paggayak, paglinggo, paglalaan ng oras bago tayo sumasamba? Kailangan ma-inject sa mga bata na ang dahilan kung bakit tayo nagsisikap tuwing araw ng linggo ay upang paghandaan natin ang kawakasan ng daigdig. Nitong kailan, natunghayan natin ang tunay na pangyayari sa Amerika, yung malawak na sunog na naganap sa kabundukan. Sila mismo ay kung ano man ang kanilang religion, sila ay maniniwala sa factual, sa tunay na pangyayari. Ang buhay nga pala ay natatapos. Dati maganda bahay namin dito sa kabundukan, sa California ba yan, mga kapatid? Dati ang saya ng kanilang kasaysayan doon, tapos bigla na lang isang pangyayaring nasunog ang kanilang tahanan at halos buong pamayanan ay naging abo. Ganun po ang example ng isang tinatawag na tunay na buhay. Hindi laging masaya, hindi laging piyesta, hindi laging happy-happy ang buhay sa mundo. Kailangan i-anticipate natin na isang pagkakataon darating ang sinasabi ng Diyos na kawakasan. Kung ang tao ay nagsisimula sa pagiging sanggol at nagwawakas sa katandaan, ganon din ang panahon nagsisimula, nagwawakas sa panahon hindi natin alam. Pag-aralan natin, binabanggit po ba, ano po ang pagkakabanggit, tagubilin ng ating Panginoong Jesucristo sa mga lingkod at sa bawat isa sa atin tungkol sa pagwawakas ng daigdig. Simulan po natin Mateo 24:33. Gayon din naman kayo, pagka nakakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito,
ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan niya. Sino po yung tinutukoy na siya'y malapit na? Yung pong kawakasan. Binabanggit ng ating Panginoong Kristo sa mga apostol na turuan niyo yung tao, wag puro sarap ng buhay, wag puro academics, wag puro pangarap, wag puro hanap buhay, wag puro sarap ng buhay, kundi maturuan sila na may darating. Yung pronoun na siya, hindi po capital letter, so it means it is something na repairable sa isang pangyayari. Yung siya, yun yung malungkot na pagwawakas. At bago dumating yun, may mga palatandaan. Actually, marami itong mga detalyado ng mga palatandaan, hindi ko na po kinuhang lahat at hahaba. Ang maganda na lang yung maisip natin na meron nga palang palatandaan at mayroong kawakasan na darating. Isa po yung mga digmaan, magaganap, pero hindi pa raw yun ng wakas. Ibig sabihin, simula pa lang. So, the most important thing is maging aware tayo na dati may pagwawakas ba? Meron. Akala siguro ng mga bata, continuously moving na lang ang mga pangyayari. Katulad ng iniisip ng mga atheist, wala daw gumawa sa mundo, parang continuous na lang na aksidenteng ganito, ganyan. Ang hindi natin maintindihan, hindi sila naniniwala sa Diyos, pero hindi nila kayang ipaliwanag kung bakit gumagalaw ang bulate. Wala bang gumawa sa bulate? Yan ba, automatic lang na kumikilos? Kung paano ang bibi ay lumalangoy sa dagat, wala bang gumawa dyan? Kaya walang kwentang tao yung mga hindi naniniwala eh. Automatic na lang bang nabubuhay ang lahat ng bagay sa mundo? Hindi po ganoon. Tayo po'y mga lingkod ng Diyos na naniniwala, sumasampalataya na may Diyos na gumawa ng lahat ng bagay at may Diyos na tapat sa pangako na wawakasan niya ang mundong ito sa tamang panahon. So, to top it all, ang ibig sabihin po ng talata, maging aware tayo na isang araw, magugulat ka na lang, magwawakas na ang mundo. So, ano dapat natin ihanda? Ano dapat nating maunawa tungkol sa kawakasan na tinatawag na masamang sanlibutan? Let us continue. Mateo 24:3, ganito naman ang sinasabi. Samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng Olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad at nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Naging interested yung mga apostol and the rest of the people during that time kasi nagkukwento si Jesus na hintayin nyo, darating ang pagwawakas ng mundo. So, naging interested yung iba, tinatanong, kailan po mangyayari? Sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. Ano yung mga palatandaan? Ganito ang mga karagdagang sinabi ng ating Panginoong Kristo. Kailangan tayo maganda sapagkat ang Diyos daw ay maghihiganti sa mga taong hindi naglalaan ng kanilang oras sa paglilingkod. Basahin natin, 2 Tesalonica 1:8-9. Kapag dumating ang araw ng paghuhukom at ang tao ay nahati, yung isa'y naglilingkod at mayroong hindi, nakalimutan mong maglingkod sa Diyos sapagkat hindi ka naman naniniwalang may Diyos, hindi ka naniniwalang magtatapos pala daigdig. Biglang dumating yung pagtatapos, ito ang mangyayari. Maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Ulitin natin, ano ang magaganap sa mga taong hindi prepared, hindi naganda, hindi naglingkod, binaliwala lang ang mga panahon. Umasa na lang na hindi totoo ang langit, hindi totoo ang impyerno. Ang totoo ay mabuhay ka araw-araw, may Diyos ka man o wala, basta ang laging sinasabi ng tao, gawin mo ang gusto mo, gawin mo yung mga nagpapaligaya sa iyo.
minsan pagka ikaw ay bumabiyahe, nakakadinig ka ng FM station, sasabi ng mga announcer, mga kapatid, gawin mo kung ano, magpapasaya sa iyo sa araw na ito because you can only live once. Do what you think is right. Do what makes you happy. Ganyan po ang patakaran ng tao ngayon. Kung ano ang sa tingin mong makapagpapaligaya sa iyo, ay gawin mo. Naging kaligayahan mo, wag na magkaroon ng religion, wag na maglingkod sa Diyos, wag na magubos ng lakas at effort o salapi sa tinatawag na religion. That is, isa yun sa naging happiness mo. Pwede ba yung ganun o kung ano maging happiness mo? Pagpalagay na natin, nangyari, lumipas ang panahon, tumanda ka, nawala ka man lang pinaglingkuran, na kahit anong paniniwala na may kaugnayan sa spiritual na bagay, naubos mo ang panahon mo, ito ang mangyayari, sinasabi lamang natin parang maging pamantayan ng bawat isa, baka naman sakaling lahat tayo ay maglaan ng sandali upang totohanin natin ang pagdadala ng ating tungkulin. Ang sabi po dito, na kailan pa man hindi nababago ito, bago pa lang maimbento ang Biblia, nung simula ng Biblia, nakasulat na yan hanggang sa pagpapatuloy nito, hanggang sa panahong maganap ang kawakasan, hindi ito mababago. Ang sumpa ng Diyos, maghihiganti sa mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo, at ang mga taong hindi nagsitalima ay tatanggap ng walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon. Ano po yun? Yun po yung impyerno na sinasabi. At narito ang mangyayari sa araw ng paghuhukom. Ikalawang Pedro 3:9 hanggang 10, ating ipagpatuloy. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapaliban na ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Sinasabi kasi ng mga taon, mga baser, mga nag-uubos niya kayo ng inyong mga araw sa paglilingkod sa relihiyon, hindi naman totoo ang pagwawakas. Tingnan nyo nga dati pa nakasulat na magwawakas, hindi naman natutuloy. During the time of yung 2000, pagsapit ng mga year 2000 dati, maraming mga religion ang nagpuntahan sa bundok. Dahil alas 12 daw ng gabi, year 2000, ang lahat daw ng mga bagay ay magwawakas. Yung tinatawag na Y2K, yung computer daw magsi-zero-zero. Ang mga missile daw, mga nuclear bomb daw na nakatago ay magluloko yung computer, sasabog at yun daw yung kawakasan. At maraming nagpuntahan ng bundok, ngunit dumating ang alauna, hindi naganap. So, ibig sabihin, big failure. Ang sabi ng iba, kalokohan lang yung pagwawakas na yan, hindi yan totoo. Mabuhay na lang tayo ng masarap. Gawin na lang natin kung ano ang gusto mong gawing masarap sa buhay. Basta wag ka lang papatay ng tao. Ganyan ang naging katwiran ng tao, hindi na sila naniniwala sa pagwawakas. Mabuti nga at humahaba pa. Salamat sa Diyos at nagkakaroon ng extension, hindi pa niya ginugunaw. Ang sabi dito, hindi mapagpaliban ng Panginoon. Talaga lamang na siya'y mapagpahinuhod, sapagat ayaw niya na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Datapat darating ang araw ng Panginoon, ito na yung kinatatakutan, ito na yung tanda. Maging bahagi sana ng ating 2 linggong panaginip, para lang tayo matakot ng konti at seryosohin natin ang paglilingkod. Datapat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Bakit magnanakaw? Magnanakaw ba Panginoon? Hindi po. Ang Panginoon, ang special talent ng ang magnanakaw, ang special talent na magnanakaw, dumarating siya sa baryo kung kailang walang nagro-rondang barangay tanod. Pumapasok siya sa bahay kung kailan na hindi aware, hindi handa yung may-ari ng bahay. Ganyan ang talent na magnanakaw, hindi nagpapaalam. Iba nagsasaing pa bago umalis. Kung ano pa ginagawa, naliligo pa yung mga magnanakaw bago umalis ng bahay. Kinabukasan, pagising ng may-ari, nagtataka sila, nawawala yung rep, naligo paan niya. At dumumi pa sa kusina. Ganun ang talent na magnanakaw. Ngayon yung katapusan, darating sa ating panahon nang hindi mo nalalaman, hindi nagpapaalam,
Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, mawawala. Nowadays, we have so many planets na nadidiscover. Dati, nung elementary tayo, 9 lang ang planets. Ngayon, nukan ng dami. Paglampas pala doon sa lugar na yun, napakarami pang nadidiscover ngayon. Millions of planets na. Kung gusto nyo mag-update sa internet po, nandun, tatanungin nyo lang kung ilang planeta na nadidiscover. Mapaparam daw po yan lahat. Ang Earth ay isa lang sa nuknukan ng daming planetang nakalutang sa alapaap, sa tinatawag nating universe. Isa lang tayong fragment, isa lang tayong alikabok sa tinatawag na universe, at lahat yan ay mapaparang. Nakasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw, masusunog sa matinding init. Nung unang pagkagunaw, tubig ang ginamit ng Diyos na exclusively sa earth lang niya ginawa. The rest of the planets and the other things in universe ay nananatili lang na nandun. Ngayon po, kung paano sabi sa Genesis, ginawa niya ang langit at lupa, ngayon susunugin ang lahat ng Diyos. Sabagat siya gumawa, siya naman ang may karapatan na tapusin kung naman ang kanyang sinimulan. Kapag ayaw na ng Diyos, magaganap yan. Ngayon, mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yan po nasusulat. Ngayon, paano natin ito i-entertain? May dalawang bagay lang ng pag-consider o pag-entertain sa talatang ito. Una, balawalain mo. Kung ayaw mo nang ninenervyos, huwag mong paniwalaan. Isipin mong, nasulat lang yan para takutin ng tao, pero actually hindi naman yan totoo. Or the other way around, maniwala ka at sampalatayanan mo hanggat hindi mo nalalaman kung paano ka nagawa. Di ba, matapang ang loob mo, matalino ka, hindi ako naniniwala sa Diyos. Hindi totoo pagwawakas. Pero sagutin mo sa isang maikiling pangungusap ang tanong, paano ka nagawa? Tayo, di ba, alam natin, lalo na yung mga naling sa mga medical practices, alam natin yan, ang bata, pag nasa loob ng tiyan ng nanay, nakalutang yan sa panubigan. Habang nasa tiyan ka ng nanay, hindi ka nalulunod, pero nakapreserve ka sa loob ng tubig. At isa yun sa hiwaga. Bakit nung ipinanganak na, pag nasa swimming pool na, nalulunod na tayo? Tapos sasabihin mo, walang Diyos. Ano yung aksidente? Lahat ng tao, puro ganun ang pangyayari, the same. Na pag binuksan mo yung katawan ng tao, kung ano yung pinag-aralan ng doktor, laging iyon ang pagkakaayos. May uniformity. Ano yun? Walang gumawa, aksidente na naman. Ang mga ganitong mga pagkakataon ay nagtuturo lamang na may gumawa po sa atin. Isang matalinong manggagawa, mayroon tayong creator na siya rin naman ang may karapatan na tapusin ang lahat ng bagay. Ngayon yung sinasabi natin, paano mo ngayon iti-treat, i-consider, paano mo pahahalagahan ang talatang ito? It's either maniwala ka o hindi, nasa sa iyan. Ngunit itutuloy natin ang ating pag-aaral. At kung ang pangyayaring ito ay maganap in the future, sa panahong hindi natin alam, may panahon tayo upang mag-isip kung maniniwala ba tayo dyan o hindi, o ituring na lang natin ang talatang ito ay katulad lamang ng istorya ni Batman, ni Superman at ni Spider-Man, na kung kailan mo gustong basahin, panoorin, ay magagawa mo. Ngunit hindi mo isipin, hindi naman totoong nabubuhay si Superman at saka si Spider-Man. Parang ganun lang yung kwento. Langit at impyerno, parang kwentong bata, kwentong putsero daw. Ngayon, kung ating itutuloy ang pananampalataya at paniniwala sa araw ng paghuhukom, ano ang dapat nating gawin? Ano ang ipinapayo upang ating mapaghandaan? Kung sakaling sa isang buwan po pala, bigla nang dumating yung pagwawakas na yan, ano ang dapat nating isakatuparan at ingatan? Unang Timoteo 6:11. Datapat ikaw, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito, sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan.
wala kang maaaring ibang gawin kundi sumunod sa patakaran ng Diyos. Ano po ba ang pinakamahalagang patakaran ng Diyos? Yung sumama ka sa iglesia. Sabi ni Propeta Ezra, anumang bagay na inuutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Saan po ba yung bahay ng Diyos? Yung iglesia ng Diyos. So kahit na mabait ka, sumusunod ka sa utos ng Diyos, wala ka naman sa bahay, you are not included in the church. Hindi po pwedeng individual ang gagawin mong pagliligtas na sasabihin mo sa Panginoon, mabait naman ako rito, nandito ako sa kabilang sulok sa bandang kaliwang sulok ng Sampaloc, mabait po ako dito, wala po ako relihiyon, pero naniniwala ako sa iyo. Umaasa ako, Panginoon, na aking ililigtas mo sa panahon ng paghuhukom. Dati pa natin naririnig yung sinasabi, pagligtas, ligtas, kaligtasan. Yung iba nalilito. Ibang mga bata nalilito. Ano po ba ibig sabihin ng kaligtasan na yan? Kaligtasan ba yan sa rumaragasan dump truck? Kaligtasan po ba yan sa pagkalunod sa tubig? Ang kaligtasan sinasabi na yan, mga kabataan, iyan yung araw ng paghuhukom. Gusto mo ba na dumadagundong pa lang sa langit, inabutan ka halimbawang buhay dahil meron itong tatlong pangyayari. Merong namatay, nagigising sa mismong judgment day na, yung mga banal, unang mabubuhay, yung pangalawa, ang pangalawang mabubuhay, yung mga masasama. Pero yung huling group, halimbawa, abutan naman tayong buhay, hindi mo na naranasang namatay, ano? Baka pagkakadumating yun, nagkakagulo pa lang yung sinasabi kaninang sa alapaap, mapapara, mapupugnan, nadurog halimbawa yung mga comets at planets, baka nabagsakan ka pa lang ng isang maliit na buhangin, namatay ka na agad. Meron tayong dapat na paghandaan. Ano ba talaga ang dapat na gawin? Sabi po rito, sumunod ka sa katwiran, sumama ka sa patakaran. Gawin mo ang lahat ng mga iniibig ng Diyos na gawin ng tao. Next, 2 Pedro 3:14. Narito pa ang pahayag. Mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis, walang kapintasan sa paningin niya. This is the general rule. Kailangan daw maging alerto, handa, as much as possible, datnang ka ng Panginoon na walang kapintasan. Siyempre, imposible yun. Kasi wala namang perpektong tao na nabubuhay sa mundo. Sabi nga ng Diyos, walang sino mang taong matuwid na hindi nagkakasala. Walang bagay na perfect sa mundo. Ngunit, ang ating magiging pagsisikap, sabi nga, basta sumunod ka sa utos, kung nagkakamali ka mang paminsan-minsan, manalangin ka, humingi ka ng tawad, abutan ka ng ating Panginoong Diyos na naglilingkod. Kaysa pagdating nung araw ng paghuhukom, inabutan ka pa kung kailan tinatamad ka na. Baka marami sa mga kapatid ang minsan ay binibiro-biro lang ang pagsamba, yung kailan maisipan. Nakasamba naman na ako nakaraang linggo, pwede na siguro kundi sumamba ngayon. Parang ginagawang alternate, parang pitsa ng dama. Wag pong ganon, sapagkat tayo rin po ang sasapit sa masamang kapalaran. Hindi po tayo ang nagdala ng ating sarili sa mundong ito. Irespeto po natin ang pangyayaring may nagdala sa atin dito. Kung ano naranasan mo ngayon, minsan masaya, minsan malungkot, minsan may problema, minsan wala, may gumawa pa rin sa iyo. At ang problema niyan, controlled tayo ng divine being. Kung saan na lang kaya natin gawin na i-delete na lang natin yung impyerno. Kaya kong gawin na ang sarili ko hindi mapunta ron kahit hindi na ako sumasamba, kahit wala akong paniniwala sa Diyos. Kaya kong gawin na hindi ako lulubog sa impyerno. Kaya kong gawin na hindi matutuloy ang impyerno na yan. Sana ganun ang gawin ng mga scientists na matatalino. Sana may isang taong tamad na hindi sumasamba sa Diyos na makaka-imbento ng paraan upang siya ay hindi malagay sa impyerno.
gaano man katalino ang tao, wala pang tao nakakaisip niyan. So ano ibig sabihin nito? We are obligado tayo na sumunod sa pangangailangan sapagkat hindi tayo ang hari sa mundong ito. Hindi ikaw ang hari ng sarili mo. Meron ngang sumisigaw ngayon na mga kabataan sa mga universidad, yung mga nag-LPA, sabi nila, kasi pinauuwi ng nanay naghahanap yung nanay. At sinisita ng mga magulang, yung mga presidente ng universidad, bakit na-recruit ang kanilang mga anak ng mga rallyista, mga NPA. At sabi ng mga bata, naturuan sila. Sabi sa mga magulang, kami ay hindi nyo pag-aari. Ginawa lang kayong kaparaanan. Gumagamit pa nga ng Diyos. Ginawa lang kayong kaparaanan ng Diyos para kami isilang. Subalit kami hindi nyo pag-aari. Ganun ang katwiran ng mga batang loko-loko na nakapag-aral lang ay yumabang na. Maraming, hindi ko naman nilalahat, pero marami. If you want to be aware of that, pwede nyo ipanoorin yan sa YouTube. Yung mga rallyista, mga kabataan, loklokan ng mga yayabang na tumigas lang ang binti. Ang sabi, hindi raw sila pag-aari ng magulang. Wala raw karapatan yung magulang sa kanila. Ganun yung mga taong tumatandang bastos. Malaon pati Diyos ay hindi na igagalang. Para ka bang nakakita ng yung baby, nakakatuwa ang baby pag mga 3 months, 2 months, yung bagong, parang napakababait, Kung maiisip mo pa lang na yung batang ito yung magiging bastos paglaki, ito yung batang pagka tumanda niya, sasabihin, hindi ko pinakiusap sa iyo, okay, likhain mo. May mga ganong bata, sinasabi sa magulang. Dapat pala, maliit pa lang, sinakal mo na. Pinasakan mo sana ng bote ng gatas na bunganga at saka mo sinakal. May mga ganon. May mga ganong mga pangyayari nakakalungkot. Parang tayo din po yun. Pagka tayo nahiratin na hindi tayo naglilingkod sa Diyos, para kang batang bastos na lumaki sa kahangalan. Ganyan po ang kalagayan. Kaya sabi, susunod. Masumpong ang walang dungis. Although wala nga daw perfect na bagay sa mundo. Alam niyo ba kung bilang patunay na walang perfect na bagay sa mundo? Di ba yung mukha natin, tingnan niyo yung mukha natin. Bakit ginawa ng Diyos na butas-butas? May butas yung mata. May butas yung ating ilong. May butas yung tenga. May butas yung bibig. Ibig sabihin, yung ating mukha butas-butas. Bakit kaya ginawang butas? Kasi kung walang butas yan, yun yung tinatawag na perfect. Perfect, walang butas, puro laman, perfect. Ano silbi ng perfect? Hindi ka naman makakita, hindi ka makarinig, hindi ka makahinga, hindi ka makapagsalita. So ang ginawa, butas-butas. Di ba rin ang butas-butas, may silbi naman. On that case, kahit hindi perfecto ang buhay ng tao, meron niyang dahilan ayon sa paglikha ng Panginoon. Tatanggapin natin, wala talagang perfecto, wala nakakaabot na 100% dahil nga sa iba't ibang uri ng mga pangyayari. Ngunit obligado pa rin tayong sumunod sa Diyos, gaya ng sinasabi. Kailan ba darating ang araw ng paghuhukom? Mateo 24:3, patuloy sa 36. 3 muna, at samantalang nabasa na natin yung kanina. 36 na. Ngunit tungkol sa araw at oras na yon, maraming nagtatanong kasi kailan po magaganap ang paghuhukom? Hindi natin maaaring sagutin dahil sabi dito, ngunit tungkol sa araw at oras na yon, walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak. Sino yung anak? Si Kristo. Hindi rin alam ni Kristo. Kundi tanging ang Diyos lamang ang may kakayahang mag-present ng exact date kung kailan niya maisipan. Sana nga wag muna maisipan, wag na nating abutan, wag na abutan ng mga apo natin. Mas masarap na sa sementeryo na lang tayo maghintay kasama ng iba pang mga nalibing para hindi na natin masaksihan yung dumadagundong na sangkalangitan na pagkawasak ng buong sanlibutan.
Wala pong pinakamagandang gawin ng tao kundi maniwala. Hindi po kakulangan sa atin, hindi magiging kapintasan sa atin kung tayo maniwala sa ating sinasampalatayanan. Sapagkat ang mga letra ng mga talata ng Biblia, hindi po yan masusulat ng basta-basta lang. Ang lahat po na yan ay ating sinasampalatayanan na magkakaroon ng kahulugan sa ating buhay. Ating susunod na talata, kaya dapat maging tapat hanggang kamatayan. Unang Tesalonica 4:16. Sapagkat Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw na tinig ng arkanghel. Stop muna natin. Gusto ko pong i-relate ito sa ating pangkaraniwang pangyayari sa buhay. Pangkaraniwan, pag may namamatay, at ito po ay lagi kong binabanggit pag umaattend tayo ng mga lamay o mga burol. Ang pagkakaalam ng buong Pilipinas at ng iba pang mga bansa, specifically sa Philippines, kaya hindi mamatay-matay yung ganitong paniniwala kasi pati mga teachers sa DepEd, most of them are Roman Catholics. And one of the doctrines that are being observed and followed in Roman Catholic, pag namatay ang tao, pupunta na agad sa langit. Hindi mo yan mabubura kasi pati teacher, Katoliko. Well, there's nothing wrong with that. Kung pag-uusapan pakikipagkaibigan, mahal natin ang mga iba't ibang religion. Ang sinasabi lang natin, itong paniniwala kontra sa Biblia. Kasi sa aktual, ang alam ng mga tao, pag namatay, diretso sa langit. Pero ito po ang tunay na batas na nakakalimutan lang o napapabayaan lang ng tao na intindihin. Ano po ang mangyayari kapag namatay ang tao? Ililibing, matutulog pati kaluluwa. Bakit? Iintayin mo si Kristo na bumaba sa araw ng paghuhukom. Ito po yun. Hindi ka agad-agad pupunta ka sa langit. Kasi ito ang magaganap. Sapagkat Panginoon din ang bababang mula sa langit. Si Kristo po yan, bababa. May isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Let us read it again, once and for all. Ang namatay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli. Teka muna, paano mabubuhay? Hindi ba't nung namatay nagpunta na sa langit? Sino yung mabubuhay? Nasa langit na. Diyan po nagkakaroon ng contrary yung paniniwala na sinasabi ko, paniniwala sa Pilipinas, paniniwala ng ibang religion para patayin yung sama ng loob, yung kalungkutan ng naiwan, ay itinuro po ng mga tagapagturo ng unang panahon na wag na kayong malungkot sapagkat ang iyong nanay na namatay kasama na ng Diyos. Pagka ganun ang narinig mo, kakalma ka. Ganun pa ba? Ganun po ba? Kaysa naman ang nanay ko ay naghihirap sa cancer, mainam na nga yung kasama na siya ng Diyos. Yun po ay ginagawa lang pang-uto ng mga tagapagturo ng unang panahon. Pero by actuality, sa tunay na buhay, kanino ka makikinig? Doon sa pang-uuto, o ito yung tunay na regulasyon ng banal na kasulatan, iintayin mong bumaba ang Panginoong Jesucristo para gisingin ka sa araw ng final day, sa judgment day na tinatawag. So ito ay isang bagay na dapat nating desisyonan sa buhay. Alam natin na may mga paniniwala sa ating kapitbahay na minsan ay pinaniwalaan mo rin once in your life, na inaasahan mo pa rin minsan na pag namatay ako, diretso ako sa langit. Ngayon mo desisyonan kung kukontrahin mo yung sinasabi nito. Sabi dito, ang namatay, mabubuhay lang kapag dumating na si Kristo. Even the Virgin Mary, na nanay ni Kristo na namatay noon, pati ang mga apostol na noon namatay, natutulog pa ngayon, namamahinga sa tinatawag na Sheol, sa sementeryo, whatsoever ang tawag dyan, paglibingan ng mga patay, nananatili ngayon, naghihintay pa rin. Nasa langit naman sila, gaya ng paniniwala ng ibang tao, may karapatan naman silang maniwala sa kung ano gusto nilang paniwalaan. Ngunit, ang talatang ito ang magtuturo sa atin ng katotohanan, kailan gigising ang mga patay.
iintayin pa natin yung ating topic ngayon, yung araw ng paghuhukom. So hanggat hindi dinidesisyonan ng ating Panginoong Diyos na magtatapos na ang mundo, hindi pagigising yung mga patay. Yung lolo ni Jose Rizal, si Jose Rizal, yung teacher ni Jose Rizal, yung kapitbahay ng mga ninuno natin, namatay na ngayon, hindi pa yan nagigising, wala pang tao sa langit. Kaya isa yan sa mga katotohanan. Di ba sabi nga, kung gusto mo sumamba sa Diyos, maniniwala ka sa Espiritu at katotohanan. God is Spirit, that's why we have no images, we have no poon in here, because kung gusto mo sumunod sa Diyos, ang sabi ng talata, susunod ka sa Espiritu at katotohanan. Ano yung mga katotohanan na ating ine-expose? Ito ay isa doon, ang katotohanan sa buhay ng tao. Huwag ka maniwala na kapag nasagasaan ng bata, pupunta agad sa langit. Maling paniniwala iyan na minana ng mga Pilipino sa mga maling tagapagturo. Ito po ang ating intayin. Sana paggising natin, pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, ay isa tayo sa mapalad na gigisingin para makarating sa tinatawag na buhay na walang hanggan. Next na ating pag-aaralan, Mateo 25:41, 25:41. Ito po, maganda to. Isa pa tong learning, one of the most special trivia in our life. Napakaganda po ng talatang ito, ngayon nyo lang po maririnig. Kung magkagayoy sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, ito yung masama, ginising ng ating Panginoong Kristo, dumating na siya, excuse me. Sabihin niya, lahat ng namatay, gumising. Lahat ng matino sa kanan, kayo yung pupunta sa langit. And then, the rest of the other namatay, nabuhay, diyan kayo sa kaliwa. Sino yung nasa kaliwa? Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Ba't sinumpa? Sila yung mga tamad nung nabubuhay pa. Sila yung mga hindi naniniwala sa Diyos, yung mga bastos sa reliyon, mga walang modo. Meron din namang mababait na walang Diyos. Marami din tayong kapwa-taong mas mababait pa sa atin, pero mali ang pananampalataya. Sama-sama po yun sa kaliwa. Ngayon, kung ikaw ay hindi magpapahalaga sa katotohanan ng tinanggap mo ngayon, masasama ka dyan sa kaliwa. Hindi ka naman pwedeng lumipat sa kanan. Yun yung tinatawag na Judgment Day. Punta sa kaliwa. Sa bandang huli, tingnan ninyo, bago to. Kayong mga sinumpa at papasaapoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Dati-rati, ang paniwala natin, pag sinabing impyerno, para swimming pool. Diyan ilulubog yung makasalanan, tapos si Satanas may trono, nakangiti. Binabantayan yung mga naglalangoy na mga masasamang tao, at sabi ni Satanas, buti nga sa inyo, kayo masasama. Ganyan ang drawing sa comics, may upuan si Satanas. In reality po pala, ang totoo po pala, pag sinimulan na ng Diyos na mag-operate ng first day ang impyerno, kasi wala pang impyerno ngayon. Pag nag-first day ang operation ng impyerno, kasamang ilulubog, inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Pati si Satanas ilulubog na ng Diyos. Tatanggalan na ng Diyos ng kapangyarihan, ang devil, ang dyablo mismo, si Satanas mismo ay makakasama sa swimming sa impyerno resort. Di ba, maling-mali yung akala natin dati. Yung pala, ang impyerno, kasama pala si Satanas na ilulubalop ng Diyos, the rest ng mga anghel niya, mga masasamang anghel, at kasama na po yung tao, pwede tayong makasama doon pag hindi tayo nagseryoso. May impyerno, ngayon wala pa. Darating lang ang impyerno sa first day. First day ng langit, first day ng impyerno. Sa impyerno kasama diablo. Yan hindi alam ng bata ngayon. Millions of people hindi nalalaman yan sapagkat hindi pa dumarating sa kanila yung pagkaalam sa totoo. Maraming tao pa rin naniniwala sa impyerno daw ang hari ay si Satanas. Hindi po, mali po yun.
sa impyerno, kasamang ilulubog ang dyablo at lahat ng mga masasamang kaluluwa. Yan ang dapat nating paghandaan. So tayo po'y nasa huling talata na. Ano ba ang pinakamahalagang bagay na dapat nating ipagpatuloy sa ngayon? Ngayong tayo namulat sa mga bagay na darating, lumipas man ng 5 taon na hindi mo na mababalik yung paksa na ito, ay ano yung dapat nating gawin? Para tayo ay maging matatag na lingkod ng Diyos at hindi mapasama sa parurusahan. Huling talata, mga kapatid, Lucas 10:16. Ito tagubilin ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng kanyang mga pastor, mga ministro. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ito yung mga huling kwentuhan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang 12 apostol. Sabi kasi ni Cristo, turuan niyo yung mga tao, mga mababautismo ninyo, turuan niyo silang matakot sa pagwawakas. Sabi ng mga apostol niya, paano po sila maniniwala sa amin? Ano ang aming authority? Kami ay mangingisda lang. Katulad ngayon, maraming nagbibiro, paano niyo mapapatunayan na kayo'y sugo ng Diyos? Wala namang kaming picture ng ID na kaakbay namin ng Jesus Christ. Lahat ng tao pwede lang sabihin, hindi kayo totoo, kayo bula ang propeta. Wala tayong magagawa, ganun talaga ang buhay. Ang labanan ngayon ay pananampalataya, laban sa pananampalataya. Tiwala sa tiwala, pag-asa sa pag-asa. Kung ayaw nilang maniwala na may ministro ang Diyos na nagtuturo ng matitinong aralin, na hindi yung mga ibang aral lang itinuturo, ang tangi lang sinabi ni Kristo, huwag niyo intindihin sila. Basta kung merong makinig sa inyo, ay sa akin nakikinig. So it is not all about the validity of the ID, authenticity. Kung ako ba ay sa Iglesia ni Cristo kasi meron silang university doon, New Era University, at bago ka maging ministro, you need to undergo a certain class, kind of class na parang aabot ng 6 years or something like that. Kami, kinig-kinig lang, kwento-kwento, basa-basa, tapos bigla ka na naging mangangaral. Sino magtitiwala sa iyo? Di ba? Pagtatawanan ka. Yun ang doubt yun ang worry ng mga apostol. Before umalis si Kristo, sabi ng mga apostol, Panginoon, paano kami magtuturo ba? Sino maniniwala sa amin? Puro kami amoy isda. Sabi ni Kristo, huwag niyo intindihin. Basta kung sino makinig sa inyo, sa akin nakikinig. At ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinakwil. That is life. Ganyan talaga. Kung meron lamang kaming maipakikita na online call na magsasalita ang Panginoong Jesucristo, Panginoong Jesucristo, kausapin mo po ang mga kapatid dito sa Bulacan at sa lahat ng mga, pakita po kayo nung sila may maniwala. Di ba? Ang ganda sana nun. Wala eh. Walang ibinigay si Kristo kundi, hayaan nyo, magsalita kayo. Kung sino makinig, nakikinig sa akin. Kung walang makinig, walang nakikinig sa akin. That is life. That is the rules. Wala nang tanungan ngayon na, sino ba tamang religion? Hindi na po yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ngayon, sino nagtuturo ng tama? At ang nagtatakwil sa akin ay itatakwil, ang sa akin ay nagsugo. Yan po ang mga magagandang aralin natin sa umagang ito, na kaya lang gaganda ay kung ating pahahalagahan. Isipin natin, lahat ng ating pinag-aaralan nakabase po sa banal na kasulatan. Hanggang dito po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway manatili tayong ligtas sa lahat ng pagkakataon. Sa pagkakataong ito ay inaanyayahan ko po ang lahat na muling magsitindig at tayo po'y magpasalamat at magpaalam sa ating Panginoon. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, sa amin pong pagtatapos, kami ay muling nahandang magsibalik sa aming mga tahanan at sa aming mga gawaing pansamantalang aming iniwan. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, dahil sa kaluwalhatian at kagandahan ng mga pagkakataong naganap sa aming
mga buhay sa oras na ito. Salamat po sa mga mabubuting salita, balita, mga kasulatan, mga kaalaman na minarapat mong mahayag sa aming mga kamulatan sa araw na ito. Salamat sa iyong mga tagubilin, sa iyong mga payo na nakapagbubukas ng aming mga isipan na may tungkulin at mga gawain kaming hindi dapat ipagwalang bahala habang kami nabubuhay. Salamat, Panginoon, unang-una sa pagkalikha mo sa amin, sa pagkakalikha mo sa sandaigdigan at sa lahat ng mga bagay na nabubuhay sa daigdig na pinaglagyan mo sa amin. Salamat sa mga katugunan, sa mga pangyayaring iyong ginaganap sa araw-araw na may kinalaman sa iyong pangangalaga at pag-iingat sa aming buhay. Salamat sa pagkatawag mo sa amin, sa dako na ninanais mong ang mga tao ay magsipagbanal. Salamat sa mga bagay na ito. Nawa ay humaba pa po ang mga panahon, ang pagwawakas ng sandaigdigan ay sana'y hindi pa maganap sa mga nalalapit na mga panahon upang ang aming mga anak, ang mga susunod na salit-saling lahi na darating pa sa mga kinabukasan ng aming buhay ay magkaroon pa ng pagkakataong makapaglingkod din sa iyo ng may katapatan at may kapurihan. Patuloy mong ipagpaliban nawa, Panginoon, ang kawakasan ng sandaigdigan upang hindi makamalayan, hindi makamulatan ng bawat isa sa amin na maganap pa sa aming harapan ang malungkot na mga pagwawakas nito, kundi amin pong patuloy na ipagpapasalamat kung mananatili pa ang matagal na panahong kami pahihintulutan mo pang mabuhay sa daigdig na ito at gayon din ang iba pa naming mga susunod na henerasyon ng aming buhay. Kami po naman ay magsisikap sa ilalim ng iyong bendisyon at mga pagpapala ng aming mga susunod na lahi na iingatan ay aming pong tuturuan na sila'y magkaroon ng banal na takot sa iyong dakilang pangalan. Matuto rin na habang sila'y binibiyayaan mo ng mga lakas at buhay, ay magkaroon ng responsibilidad na magbalik ng kanilang paraan ng pasasalamat sa pamamagitan ng pananambahan at pananampalatayang may katapatan sa iyo pong dakilang pangalan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pagpalain mo ang lahat sa amin, pagpalain mo ang mga kapatid na naglalakip ng kanilang pasasalamat, bunsod ng iba't ibang mga kadahilanan. Pagpalain mo sila at bendisyonan, hindi lamang mga taon ng buhay ang iyo pong idagdag sa kanila, hindi lamang mga pagkaligtas sa mga sakuna, hindi lamang mga pagsapit ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, kundi ang lahat ng mga araw ng nadarating sa aming buhay ay iyo pong gawing mapagpala para sa aming lahat sa ilalim ng iyong patnubay at marapatin mong palagi, Panginoon, na magkaroon kami ng pagkakaisa ayon sa aming sariling mga pagsisikap na ito'y magaganap namin kung aming pahahalagahan. Matanaw mo po sana na gaano man tumanda pa ang mga panahon, ilang panahon pang kaming mabigyan ng pagkakataong magkasama-sama sa paglilingkod sa iyong tahanan, ay makita mong palagi na kami lumalakad sa tuwid na landas, palagi ang nagpapahalaga sa kung ano ang una mong itinuro sa amin. Hindi kami hihiwalay, magsisipaglingkod kami, lalakad ayon sa pagkakaisang minarapat mong maganap sa aming mga katalagahan hanggang sa kami patuloy mo pang binibiyayaan ng aming mga buhay at ng aming mga kalakasan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang lahat po naman ng mga bagay na ito patuloy naming pinasasalamatan sa iyong banal na pangalan at amin pa rin hinihiling naman sa pamamagitan ng karapatan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Ang mga naglakip po ng pasasalamat, mangyari pong tumindig upang kayo tumanggap ng basbas ng pagpapala sa pamamagitan ng kinakasangkapang mangangaral ng Diyos.
sa bisa ng karapatang minsang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mangangaral, tanggapin ninyo ang basbas ng kanyang pagpapala. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Maaari na po kayong magsiupo. Umawit naman po tayo, awit ng paghahandog. Narito kami na iyong nagpipisan sa iyong piling, dalangin, awit ay inihahain. Sana ay marapati, banal na handog ang tanging alay. Ang iyong lingkod kahit bendisyonan na akaya ng kaloob. Ang handog na uol sa Espiritu ay tungkulin ng lingkod ni Kristo upang ipahayag ang Ebanghelyo na kanyang ministeryo. Muli po tayong magsitindig, mga kapatid. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, narito po amang banalang isa sa mahalagang bunga ng aming mga tapat na pananampalataya. Narito ang salaping handog na ngayon ay sama-samang itinataguyod, ipinagkakaloob ng iyong mga hamak na alipin, na bagaman aming nababatid na hindi man ikaw ang siyang tuwirang gagamit at kakasangkapan ng bagay na ito, ito'y aming pa ring inihahandog sa iyo, Panginoon, at buong pag-asa na minamarapat ng iyong bayan na ito nawa ay magsilbing isang samyong kalugod-lugod na ngayon ay makararating, makasasapit sa iyong dakong sinapupunan upang ito'y maghatid ng karagdagang kapurihan at kaluguran sa banal mong pangalan. Ito sana'y iyong pahintulutan, Panginoon. Basbasan mo po na ang salaping handog na ito na tinitipon ng iyong pangasiwaan ay magamit bilang mabuting kasangkapan ng iyong iglesia sa mga gawaing may kinalaman sa patuloy na pagtustos sa kaunlaran ng mga proyekto nito gaya ng mga pagawain, mga pagtulong sa mga kapatid sa pamamagitan ng iba't ibang mga kadahilanan. Ang ilang bahagi ng salaping ito ay magamit ng iyong mga mangangaral sa mga panahong sila'y naghahatid
ng iyong mga aral at salita sa lahat ng mga lokal o dako na kinaroroonan ng mga alipin mong mga tagapakinig sa tuwing sumasapit ang mga araw na pananambahan. Ang ilang bahagi pa rin ng salaping ito magamit ng iyong iglesia sa mga gawaing patuloy na makakatawag pansin pa ng ilan pang mga kaluluwa na makakasama namin sa loob ng iyong bayan, tumitiwala, nananampalataya sa iyong dakilang mga aral. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang halaga ng salaping handog na ito ay aming pong ganap na ipinagkakatiwala, inihahandog sa iyong iglesia sa pamamagitan naman ng kaalaman ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Ang ay parang alam, Espiritu niya patno baysa kahit na At ngayon, sa bisa ng karapatang minsang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mangangaral, nawa ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Amang sama sa mga langit, at nawa ang kanyang biyaya at pagliligtas sa pakikilakip ng kanyang banal na Espiritu ang siyang patuloy na maghari sa ating mga buhay mula ngayon at magpakailan paman. Marami pong salamat, mga kapatid. Ano sinasabi mo? Dahil kasi narorong send eh. In the darkness of night, when fear tries to take my light, I hear your voice so clear, telling me there's no need to fear. When the world feels cold and gray, hope seems so far away, I'll hold on to the words you say. You're my guide, my truth, my way. You are with me, I'm not alone. In your strength I found my home. Me up with your righteous hand, in your love forever
where I will stand. When my heart feels lost in pain, you bring peace like gentle rain. You're my friend, my close